Hindi sang-ayon ang MMDA sa inilabas ng TomTom Traffic Index na isa ang Manila sa may pinakamalalang traffic sa buong mundo. Kinwestiyon ng MMDA ang methodology na ginamit ng TomTom sa pagsukat ng oras ng biyahe sa kada lungsod. Si Jason Rubrico magbabalita. Isa pa rin ang Manila sa mga lugar sa mundo na may pinakamalalang traffic ayon sa TomTom Traffic Index. Bagamat nag-improve ang ranking ng Manila mula sa ika-unang pwesto noong 2023 na ngayon ay nasa ika-14 na pwesto na, hindi maitatanggi na mas humaba ang average travel time dito. Sabi ng TomTom, nasa 32 minuto ang average travel time kada 10 kilometro sa Manila noong 2024. Mas mabagal yan sa naitalang 25 minuto at 50 segundo na biyahe sa kaparehong distansya noong 2023. Pero ang MMDA hindi sang-ayon sa nasabing pag-aaral. Consistent naman kami doon sa hindi namin alam kung ano yung methodology na ginamit in measuring yung speed. Again, meron tayong sariling survey or monitoring kung saan mas mabilis pa yung na as compared sa datos ng TomTom, mas mabilis yung travel speed na namomonitor natin. Batay sa kanilang sariling monitoring, nasa 24 na minuto lang ang biyahe sa mga lansangan ng Metro Manila kada 10 kilometro na mas mabilis kumpara sa datos ng TomTom. At kung ikukumpara raw ang nasabing datos sa iba pang mga lungsod ng TomTom Traffic Index, nasa ika-78 o hanggang ika-105 pwesto ang Manila. Sa ngayon, iba't ibang hakbang ang ipinapatupad at inaaral ng MMDA para mapabuti ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Kabilang na dyan ang adjusted working hours ng mga empleyado ng gobyerno mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na ayon sa ahensya ay epektibo para mabawasan ang bigat ng trapiko. May improvement naman po both sa motorist and doon sa pagbiyahe ng mga empleyado. Mas gusto na po ng empleyado yung 7 to 4 dahil nga po particularly sa pag-uwi. Pag alis po nila ng 4, mas nakakat po daw yung travel time nila dahil hindi na po nila inaabot yung talagang bigat ng traffic. Inaasahan din, sabi ng MMDA, na mas gaganda ang daloy ng trapiko sa oras na ma-rehabilitate ang buong EDSA dahil mawawala na umano ang mga lubak na bahagi ng kalsada. Kung ang ahensya naman ang tatanungin, nais din nilang limitahan ang pagkakaroon ng sasakyan kada household at dapat may sariling parking. Tatandaan po natin, ang karsada po ay ginawa para daanan ng tao at ng sasakyan, hindi po para paradahan. Kung tatanungin mo, dapat, pero I think it will require legislation. Tansya ng MMDA, aabot na sa higit 4 na milyong sasakyan ang bumabiyahe sa mga lansangan ng Metro Manila kada araw. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News.